Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Kaya ang taglabay. Worthy faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, Mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy.
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Magandang panahon sa ating lahat. Isang maulan na buhos ng pagpapala. At ang pagliligtas ni Lord ay patuloy na sumaating lahat. At kaya sa Panginoon, lahat ng maniniwala ay laging mayroong kanyang himala. Amen. Talaga. Magandang hapon. At talaga naman, pag si Lord ang kapiling, nandoon ang kanyang grasya. Nandoon ang kanyang pagpapala. Amen. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Ano naman, mula mo bumagyo mga tuloy pa rin ang biyahe ko. Kaya naman, dito naman sa inyong bagong driver, sweet lover ni Lord. Kaya naman napakarami kong pasahero. Kaya tayo na, i-like, i-share, mag-comment at mag-tag. Dito lang sa Daily Lord Shine! Magandang hapon po sa lahat, mga Daily Life Sharing. Kumusta na po ang lahat? Kayo ba ay nakatutok na at nakakonect na? Napakasaya sa araw-araw na tayo ay nagsama-sama, nagtatawanan, nag-iiyakan, higit sa lahat, may salita ng Diyos. Kaya naman, sit down and relax. Ang sabi nga sa sit, invite, and tag. Let's tag and share sa ating mga friends and family. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, magpuri
magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Amen. Katawan ay hindak, katawan ay hindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Shout out tayo dyan! Yes, shout out tayo. Unang-una na si Pastora Zali Monte Hermoso. Hello, Pastora. At ganun din kay Pastora Micaela Luna ng Bacolod. Bacolod. Hello po, Pastora. Amen. At atin din pong binabati ang ating mahal na pastora po. Malapit na po siya. Opo. Yan sa ating mahal na pastora, May na nasa Ethiopia. Amin po kayong binabati. Ganun din sa si Pastora aming Hadassah. Ethiopia. Yan sa ating pastora Hadassah. Yun. Amen. At syempre, shout out kay Maxwell de la Cruz. Hello po. From Iligan, Habaligan. Yes, at nandito din po ang ating mga kapatiran, si Sister Kasing Valderrama. Yan! Binabati po namin kayo dyan sa Batangas. At syempre, binabati ko ang aking mga kababayan from Dumaguete. Maayong mundo sa inyong tanan! Yes! Hallelujah! Ito din po sa buhay ni Ate Weng na parating naka-wing-wing sa ating daily life sharing, no? Hala! At sa ating kababayan dyan sa Iloilo City! Yan! Maayong hapon po sa inyong tanan, sa inyong tanan. Yan. Hello sa Daily Life Sharing. Shout out kay Pastora Yolanda sa Pasig. Yes! Yan. Kay Ate Ursula sa Batangas. Yan. Shout out sa aking mga mama at papa yan sa Biliran Province, Leyte. Yan. Manood kayo kahit bumabagyo. Sabi Bumabagyo ng pagpapala. mo, yehey! Hello, Pastora! Oh, kumusta na dyan sa Puerto Princesa? Si Jenny Atasan. Yeah! Kamusta po? Oh, lahat ng maininga, lahat ng maininga, papuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay hindak, katawan ay hindak, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang iba iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Praise be the name of Jesus. O, awitan natin patuloy ang Panginoon sapagkat sa piling niya ang buhay natin. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas, pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, di pinabayaan man. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Amen. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay, buhay ko'y alay.
sa iyo. Amen. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Amen. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo madalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Buhay ko may alay, buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Amen. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo madalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. O Lord, salamat po sa mga sandaling ito. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Oh, salamat Lord. Salamat Holy Spirit. Salamat Holy Spirit. Salamat Holy Spirit. Salamat. Maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa bawat sandali. Patuloy mong pagpalain ng mga buhay na kakatagpuin. Pagpalain mo rin ang platform na ito ng FB, Panginoon. Pagpalain mo ang FB rin, Lord. Pagpalain mo ang technology na ito, Lord. Pagpalain mo, Lord God. O patuloy mong pagpalain ng mga buhay na manunood. Buhay na makikinig. Buhay na iyong kakausapin, Lord. Salamat sa mga sandaling ito at sa buhay ng iyong lingkod, Lord, na si Pastor Roy Sakayan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Lahat magsabi na, Amen! Yon, praise the Lord. Amen, Ayan, talaga. naman na tayo'y part 2. Sabi nga, part 2. Kasi kung napanood nyo, mga kaabangers, yung kahapon, si Pastora Helen Sakayan, na may pamagat sa kahapon na Cause of Yes. Ito naman ang kanyang loving partner. Ayun. Sabi nga niya, guwapong-guwapo sa kanyang paningin. Oh. At totoo naman, guwapo talaga po siya. Okay. Ayan, kaya naman talagang biruin niyo, no? Sa 14 na taon, nakakilala na siya sa Panginoon. Kaya naman marami tayong matututunan ngayon, mga kaabanger, sa buhay niya. Kaya isa po siyang accountant din, katulad ng kanyang asawa. Kaya ipapakilala ko na po siya, walang iba kundi si Pastor Roy Sakayan ng Iligan City ng Assemblies of God. Hello po, welcome Pastor Roy. Hello po, hi, welcome. Thank you for having me here. Thank you po. Hello. Oh, talaga. Yeah. Batiin mo, Pastor, yung mga importante sa puso mo. Ayan. Ang iyong mahal na asawa, anak, Oh, magulang. Yes, binabati ko yung asawa ko nasa kabila. And then, mga anak ko doon sa kanilang school, nanonood din si Gab at si Kat, and my fellow church mates sa church natin dito sa Assemblies of God Suarez. Thank you for watching, and shout out ko yung father ko, si Pastor Roldan Sakayan. Pastor San pala ito.
Oh, at saka yung mami ko, si Ma'am Betty. Ma'am Betty sa kanya. Ma'am Betty. Yes, hello po, nanay. Ah, Oo, Pastora, pag magpakilala ka, ito ang tinatawag, hindi lang gwapo, pogi. Oh, sa Dapat. Bisaya pa unsa man. Presence of God inside. Sa Bisaya pa unsa man. Unsa man na sa Bisaya? Gwapo man sa Bisaya, oy. Gwapong tinuod. Oh, gwapo jud. Oo, gwapo sa Bisaya. Oo. Pero sa Tagalog. okay ra gyud. Okay ra gyud. Okay. Accepted, no? Accepted. Gwapo sa sulod o sa gawas. Yun. Sa sulod. Okay ra gyud. Sulod sa gawas. Importante. Oo, kay ang Ginoo gud maayo gud kayo sa atong kinabuhi. Magbinisaya ba ta? Ay, hindi. Okay, Pastor, salamat sa Diyos pagpapaunlak mo sa amin. Yes. Salamat din. Salamat din sa invites and forgive my Tagalog. It's okay. It's okay. No problem. Real talk din po yan. Real talk. Okay. Ang importante ay mahalaga. Yeah. Yan. Di ba? Yun, Pastor, alam mo, na-excite kami ng gusto sa iyong sweetheart. Yes. Kay Yes, ma'am. oo. Grabe. Grabe yung Galing ginawa. niya. Oo, galing yung ginawa ni Lord sa buhay niya. Ayan. Yung Oo. pagka-orchestrate ng Diyos sa kanya, biro mo. Yung tumutok siya, Pastor. Yung tumutok siya sa pag-aaral. Oo nga. Walang makakaano sa kanya. Walang makakahadlang. Istorbo. Oo. Makalingkawas, Bisaya. Wala, oo. Wala dyan. Makalingkawas, makagawas. Oo. Sa mga kalisdanan. Tinood na. Tinood. Tagalogin na natin. Totoo yan. Makalampas lang talaga sa Makalampas. Oo. Ayaw niya nang balikan yung kahirapan niya, Pastor. O makatawid sa buhay. Oo. Imagine mo yun, ano? Ang wini-wish niya lang makakain ng spaghetti. Oo. Yun nga, no? Oo. Simple lang ang wish. Oo. Wish ko yun. Anong lasa ng spaghetti? Oo. Wow. Yun lang Relate yun. ba kayo, mga kaabangers? Dati magsasakit-sakitan para makainom lang ng Royal. Oo. At saka Skyflex. Lalagnatin, kunwari. Para lang makainom ng Royal. Yes. Diba? Oo. At ito, di ba, looking back, talagang grabe ang ginawa ng Diyos doon, no? At nakita niya naman talaga na naging example siya. Yes. Example siya. At higit sa lahat, yung nakasumpong siya talaga ng makapiling sa buhay forever. Yes. Kaya may forever pa siya. Oo, kaya meron palang forever. May forever. Si Lord may forever. Oo. Ngayon, ito naman ang kanyang sinisintang irog. Oo, ang kanyang minamahal ni Pastora Helen. Oo, si Pastor Roy. Pastor Roy, kumusta ka na? Mabuti, Pastor, and thank you for having me here. And sabi ng asawa ko, kahapon ikaw na daw sunod sa Friday ka. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako, Pastor, kasi live eh. Live, ha? Hindi ako sanay. Hindi ka na, sanay. But I thank you for this. Thank God for this opportunity to daily to share about my life, how Jesus transformed me, and I thank God for this platform. Thank you, Pastor Dong, and thank you for having me. Oh yeah, okay. Yeah. So, kumusta na ang doon muna tayo mag-uumpisa, Pastor, nung mamulat ka o bata ka, ilan kay magkakapatid? We are 7 kami magkakapatid, and my father is Pastor Roldan Sakayan, and my mother is Betty Sakayan. Ako po ang eldest. And the next ko is si Ray Jonathan Sakayan, and the next is si babae. 5 kaming lalaki, 2 babae, si Chirel Sakayan, and then si Ranilo, and then si Rex, si Sheila May, and then ang youngest namin is si Richmond Sakayan, na pastor na din ngayon. Oh, family Mag 1 pala year talaga sila. Pastor. The youngest is the pastor na din ngayon. And I'm thankful to God nga naging pastor sila, and all of my siblings are serving the Lord with us here in Suarez. Amen. Alam mo, Pastor, yung daily life sharing, ang isang pinaka vision nito, purpose nito ay maipalaganap talaga
Yung sa Matthew 24 verse 14 ba, na makapag-participate tayo na maipangaral ang mabuting balita na nakikita sa buhay ng tao at nararanasan ng tao. Amen. Yes, Oo, yes. para maipangaral sa buong daigdig. Oo, kaya itong purpose na to, sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2, na ang salita ng Diyos di lang nakatatak sa tabletang bato, kundi nakasulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat, nababasa ng lahat, kaya tinawag na daily life sharing. Yan po ang pinag-ugatan. Kaya ngayon, tinatanong kita na yung kinukwento mo na yan, napakagandang pangitain nga, no? Yung bunso mong kapatid, naglingkod na rin ngayon. Wow! Yes, yes. Kasi sa aming magkakapatid, Pastor, siya yung pinaka-suwail. Parang problem child yun. Noon. And my father is always praying, magpastor ka. And then this year lang, nag-decide siya magpastor sa isang church namin sa may Linamon, Lanao del Norte. And I thank God for it. Thank God for it. Oh, sabi nga ni Sister Leia, wow, lahi pala sila ng mga pastor. Kasi pastor, ang tatay niya ay pastor mismo. Oo nga. Anak Grabe, naman. no? Dumaloy. Ang mahimala doon, yung sinasabing dating problemadong bata, ngayon naayos din na Lord. Yeah. Na-encounter si Lord. Ngayon naglingkod na rin kay Lord. Ang tindi noon. Yung turn around. Ako, I do believe kasi panganay ka, Pastor, maaaring tiningala kanila, no? May influence. Yung tinitingnan ka, inimpluwensyahan, Yeah. na-impluwensyahan, di man napangaralan siguro ng gusto sa iyong buhay, pero nakita nila sa buhay mo. Amen. Yun, nakita nila sa buhay mo. Pero maganda siguro ang tanong, Pastor, paano niya na-encounter ang Panginoon sa batang edad niya, Pastor? Yung bunso. Hindi, siya. Ikaw, Oo. I was born hindi sa Iligan City, sa may province sa Misamis Occidental, ang lugar namin tinawag na Aluran, and I grew up with my lola, Pastor, my grandmother, kasi pastor ang papa ko, palipat-lipat siya ng lugar magpapastor. Ganyan kami sa Assemblies of God. And I grew up with my grandmother since iniwan ako ng mama ko, I think since 4 years old ako hanggang naging grade 10. So doon ako nakatira sa lola ko. Kami lang dalawa sa bahay, and my lola loves me so much, and siya ang nagpapalaki sa akin, nagpapaaral, and thank God for it. But there was an event na kasi doon sa walang opportunity doon sa lugar namin, so puro lang mga farming ang opportunity, and may disgrasya na nangyari, no? Nahulog ako naglaro kami ng grade 10 ako, na mga grade 10, grade 4, 10 years old I think. Naglaro kami ng baril-barilan, nagtago-tago, and kaya nagutom ako, umakyat ako sa puno ng niyog, and kasi may malapit siya sa sanga ng star apple, and unfortunately nahulog ako. Oh no. Nabali ang paa ko. Nabali talaga. Yeah, by the grace of God, walang debris, mga broken bones. So hindi na ako inoperahan. And sabi ng lola ko, Biti ang pangalan ng mama ko, Biti, kunin mo yung anak mo. Hallelujah. Hindi ko na kaya. Wow. That's why napunta ako, kinuha ko ng mama ko, napunta ako sa Iligan City. Ayun, dahil pala sa kalikutan niya, Pastor, umakyat sa niyog at nahulog. Yung palang unforgettable moments mo. Oo, grabe po, Pastor. Yeah, but I think that is si Lord din ang orchestrate doon, kasi kung doon ako lumaki sa lugar na yon, baka hindi ako nagpastor. Kasi hindi ko nakikita yung buhay ng papa ko. Wow. So hindi imposibleng mangyari sana yon na ikaw ay makapagpastor kung doon kayo sa sulok na yon. Yeah, sulok na yon. That's why kinuha ko ni Lord doon, and nag-transfer kami sa Iligan City, and doon ko na-realize na ang hirap pala
pastor, lalo na pioneering pastors. Tapos nakita ko, nag-start ang ministry ang papa ko, walang building, so na doon kami sa ilalim ng mango tree nagsimba. And then mga few months past, may bakanteng garahe ng sasakyan na hindi na ginamit. Doon kami nag-rent, doon kami nag-fellowship na ang siguro ang mga 10 to 15 people lang ang makagarahe lang eh. So sabi ko, ang hirap pala magpastor. So in my mind, hindi ko talaga gusto magpastor. Pero you mean, Pastor, na-encounter mo ang Panginoon dun sa pagkakahulog mo muna. Ganun ba yon? Hindi pa doon. Kasi Hindi nagtayo agad kayo ng church, sabi nyo. Di, ang papa ko is already a pastor na kuwan lang, sunod-sunuran lang. Hindi ko na-encounter talaga si Lord. Sunod-sunuran lang. Saan si papa, si mama, andun ako. Yeah, mabait na bata eh. Pero wala talagang personal encounter. Wala pang espiritu. Wala pang talaga. espiritu. Yun yung Hindi pa uso ang mga Bible study at discipleship noon. Yeah. Ayan nga po, Pastor, yung sinasabi nga ni Pastora Hadasa, yung mga anak ng mga pastor na hindi naman sunod-sunuran lang talaga sa magulang, kahit hindi naman talaga naka-encounter, kaya yung iba nahihirapan, Pastor. Hirap nga eh. And what happened is kasi nakatira kami in France sa National Steel Corporation during the time, nag-rent kami ng bahay. I-demolish yung area kasi gagamitin ng National Steel Corporation na relocate kami dito sa lugar namin sa may bukid ng apart. And then thank God na binigyan din kami ng isang area na makapag-build ng church. So nakabuild talaga kami ng church dito, pero until that was 1986 if I'm not wrong, may intern na mga estudyante ng Emmanuel Bible College, if you heard about that, Pastor, sa Cebu. Nag-intern sila dito sa aming church sa Suarez, and then parang everyday may revival. Hindi ko alam anong nangyari sa akin. Every service, grabe, iyak ako, and then I think I feel the presence of God. And then I encountered the Lord during that time. That was, I think, a month or 3 weeks. And then na-realize ko na may tawag pa ako sa Panginoon to be a pastor, but I neglect it, and nag-aaral talaga ako mabuti kasi gusto ko hindi ko talaga gusto mag-pastor because of our situation na napakahirap, no? Hirap ang maghanap ng makakain ng hindi ka makakain ng masarap sa buhay ng pastor noon. Yeah. Ano bang pinakamahirap, Pastor, na nadanasan mo bilang anak ng isang pastor? Kasi most of our neighbor is mga may kaya kasi naka-work sa NSC. So malaki ang sahod, and then I look at them, I envy them kasi ang sarap ng buhay, sarap ng pagkain. Kami, makakain kami ng parang masarap pag Sunday evening. Kasi may tithes and offerings sa morning. And then, kasi ako ang eldest, ako ang magluluto. So, bago kumain ng mga kapitid ko at saka si mama at si papa, kain muna ako. and then yun lang. But the rest of the week, Monday, wala na, hirap talaga. Ayun, talaga naman, nakarelate ba dyan yung mga anak ng mga pastor na hindi talaga madali kapag ang papa ninyo ay pioneering, di po ba? Pioneering church. So ngayon, Pastor, 'di ba, yung proseso na pinagdaanan mo. Siyempre, ilang taon ka noon, Pastor, yung nalipat mula sa bukid patungo sa bayan? Mga 10 years old, Pastor. 10 years old. Mahirap nga yun. Yes. Mahirap nga yun. Kasi di mo pa nauunawaan ang mga bagay-bagay.
Yeah. Marami ka pang bagay na kapos na na unawain, intindihin. So, ngayon, dahil ikaw nga ay anak ng pastor, pag sinabi ng pastor na, MC ka muna ngayon. Mag-MC ka. Wala kang magagawa. Panganay. May nakaka-relate sa'yo si Dr. Ernest Almosara, nandito ngayon yata. Oo, anak ng pastor yan. Sabi nga niya noon itong tatay ko, siya lang naman ang tinawag, bakit ako dinamay? Oo, siya na ang MC. Ano yun, pastor? Siya na yung MC. Siya yung MC. Siya na yung worship team. Siya Siya na yung... Naranasan mo ba yun, pastor, Roy? Siya magluluto. Oh. All around? All around. Paano ba yun, pastor, sa'yo? There was a funny, I don't think it's a funny experience. Before kami nag-build ng church dito, nagre-rent kami, ginawa naming church ang bahay. Okay. Tapos malapit lang siya sa yung cockpit arena, sabungan. Sabungan, okay. Sabong ng mga manok. May mga malapit lang siya, pastor. So ako pag simba kami mga 9 o'clock, so 9:30 mag-start na ang simba. Dahan-dahan akong palabas, pumunta ako sa sabungan doon, nanonood, kasi enjoy doon, marami nandoon ang mga barkada ko Then pagkatapos, diyan sa mga 11:30 na, bumalik na rin ako sa simbahan para na rin nagsimba ba. Galing sa sabungan, pastor, may Kristo nga din daw doon. Merong Kristo rin. Para ka na rin nagsimba. Para akong nagsimba. Then bumalik ako 11:30. That was the funny thing. And then when I grew up talaga sa barkada, hindi talaga sa church, and lahat ng mga kalukuhan ng ginagawa ng mga bata noon is involved ako doon. So hindi talaga mahirap talaga. Oo, kasi bata walang knowledge sa tungkol sa mga bagay na spiritual. Yes. Oo, ang pagbata circumstantial pa yan, driven. Tsaka mental. Driven. Kumbaga, nagbe-base ka lang sa alam mo. Ayon sa iyong naturalisa na pagkakaalam. Kaya kung anong takbo ng paligid, yun ka lang din, di ba? Oo. Now, anong hindi mo bukod doon sa na disgrasya ka, anong hindi mo makalimutan nung siyempre nag-aral ka na nung 10, di ba? Elementary, di ba? Anong hindi mo makalimutan sa mga stages na yon? Anong hindi mo makalimutang karanasan sa buhay? Yun lang, pastor. Yun lang nahulog ako sa... Ayun lang talaga, no? Yun lang. Oo. Tapos the good thing is this, ang mama ko is a teacher. Teacher siya. So, dinala niya ako sa school niya para ma-monitor. And then okay parang okay na ang kuan buhay, nag-aaral, and then but may mahirap pa rin kasi ang sweldo ng teacher noon is maliit lang, no? Oo. Pero pastor, ano bang ministry nyo nung bata po kayo? Saan kayo inilagay ng inyong ama? Sa bata wala akong ministry. Sa bata pa wala. Hindi kayo pinag-drums, Hindi kayo pinag-drums, Noong araw wala pang drums. Wala pang drums. Gitara lang. Gitara lang. Wala Hindi pa uso ang drums kasi. Iba talaga sa probinsya, pastor, pero tignan mo, no? Oo. Hindi pa uso dati. Nung ikaw na nag-elementary, pastor, ikaw ba'y honor student? Hindi, ang naalala ko naalala ko na honor na ako kasi kapatid ng lulo ko ang teacher namin. Doon sa probinsya, pag may manok ka, may connection, lechon, honor ka. Yeah. Magsisi ka na, pastor. High school naman. High school naman ito. High school naman. Yes. Sa high school is good kasi nakapasa ako sa State University, yung sinabi ni Pastor Helen kahapon, MSU IAT High School. Okay. High School Department. Nakapasa ako first year at saka second year, and then unfortunately kasi
malayo kulang sa pamasahe, double ride ni nabagsak ako sa second year at nag-transfer ako sa school na malapit lang sa amin, yung tawag ng Suarez Barangay High School. Na-transfer ako. Doon ako nag-graduate ng high High school. school. Doon ka nag-graduate. Oo. Anong di mo makalimutan nung ikaw ay high school naman, nakaranasan? Yan. Wala bang mga crush Oh, noon? syempre, basketball. Involved po ba kayo sa Marami. basketball, Pastor? Oo, naglaro ako ng basketball dito lang sa lugar namin. And Probinsya lang. maraming crush. Maraming Marami. Pastor, Kasi- para maliwanag, ano po bang height nila? Hindi, kuwan lang, 5'8 lang ako. Wow! Okay na rin. Pang-guard siya, 5'8 lang. Pang-guard lang, pang-guard. Pang-guard. Pero Pero sino kayang gina-guard nito? Sige nga, i-share mo nga, Pastor. Talag na pang-guard lang sa basketball na barkada, and then wala sa mga chicks wala masyadong chicks kasi mahirap na nga ang pagkain magkuan pa ayun, Pastora. Ang tawag niya na sa mga probinsyano, ligaw tingin, halik hangin. Oo. Kaya nga sabi ni Pastor May, kailangan manalangin para makakain ng masarap si Pastor. Yeah, but I envy my friends kasi yung mga friends ko na mga may kaya is magnobya na sila, may boyfriend, girlfriend na sila, but me, ako wala. Kasabi ko, sige lang, hayaan mo na sila. But I realize na tama pala yung decision ko kasi ngayon. Kasi maaga silang nag-asawa, mahirap ang buhay nila. Oo, totoo. Yeah, grabe. Yeah. Siya din pinigilan, Pastor, na huwag talagang maagang ma-in-love. Di ba? Oo. Siyempre, hindi naman maging accountant yan, Pasto, ate. Nang hindi naman, wala namang, walang walang puhunan. Yun nga yung... Oo, walang May puhunan. puhunan talaga. Oo. Merong puhunan doon na pagpipigil sa sarili. Ayun. Pagtitiis. Yun. Yes. Oo, although maraming mga gusto dati, pero hindi nga ang gusto nila ang masunod. Kasi bunga ng kakapusan. Yun. O, di ba? Minsan, pagpapala rin yun yung kawalan, no? Dahil pag meron, wala ring Hindi mo no? tatawagin si Lord pag meron. Yes. Pagtuturo din, lesson din yung kawalan. Para turuan din tayo paano tayo makatuklas sa ating sarili. Pero yung sa kanya, Pastor, na-orchestrate talaga ng Panginoon, di ba? Nahulog siya, tapos nailipat siya ng lugar. Then, tapos, doon naman tayo, Pastor, sa college life naman. Sa college life. Na-excite na ako dito. Nakalimutan ko, Pastor. During high school, I think sige. that's the time I encountered the Lord. And, High school ka pa pala. High school, that was 14. And then, nag-ministry na ako sa young people, no? Sa mga young people na tuturo na ako sa kanila. And then, but pag college ko, I forget about it, na nakalimutan ko na ang ministry kasi mag-focus ako sa study kasi gusto akong mag-graduate talaga. And gusto ko na kurso is engineering. Kasi bright ako sa math at saka sa ano ba yan? Physics. But after 2 years, nabagsak ako, hindi pala ako bright. After 2 years, nabagsak ako, na-kick out ako sa engineering, and hindi ko malilimutan itong experience, and I realized na saan ako patungo dito. It's been hard, and then mahirap na hindi tayo makapag-graduate. And nung araw is ang lahat ng credential muna sa isang brown envelope dinadala ko, and lumipat ako sa ibang building na nasalubong ko yung friend ko. Sabi niya, Roy, try mo yung mag-enroll sa accountancy kasi hindi lang tingnan yung bagsak mong grado, ang asaan ko lang entrance exam lang na result. So nag-apply ako, and then salamat sa Lord na natanggap ako sa accountancy. That's the time I decide na sa Bisaya pa, Pastor, magtarong na kong eskwela.
Nagtarong Jud. Kaya nga sabi ni Pastor Morris, wow, good decision po, Pastor. Hanggang crush, bawal ma-fall. Focus muna sa pag-aaral. So, ibig sabihin, yung maging seryoso na sa pag-aaral. Yes, magsiseryoso Ibig sabihin na. ng Hindi. tarong, maging seryoso na. Hindi nahahaluan. Yes. Wala nang halo. Wala nang halo. So, ngayon, college life mo, Pastor, wala nang halo. Pero talaga bang wala na ring nahalo? Meron. Meron. Dumami na ang nahalo. College na eh. Pastor. Halo-halo na. One of the motivation, Pastor, is that the first day of class is Okay. sa engineering, ang mga classmate mo, classmate ko, puro lalaki. Sa engineering. Pagdating ko sa accountancy, halos lahat babae, mga magaganda. Wow! So what I decided mag-serious na ako sa pag-eskwela kay mahiya naman tayo pag mabagsak mo. Then? Unfortunately, so during first or second year sa accountancy is nakanobya ako, Pastor. Okay. Alam ni Mrs. yan, alam ni Mrs. Alam na. Nakanobya Nalipas ako. naman eh. Pero hindi serious. Hindi serious. Hindi seryoso. Kaya pala seryoso. sinabi, marami Yan daw lang. nakapalibot sa'yo, Pastor. Na magaganda, sabi ni Pastora Helen. Kasi most of my friends, iba kasi ang friends nila ni Helen, sila yung mga bright, mga cum laude, mga Dean's Lister. Wow. Kami yung tawag sa grupo namin mga bugoon. Hindi nila alam, Pastor. Tawag sa grupo namin mga bugoon kasi halos kami mga grupo, mga kick out from other colleges. Kick out from other colleges. But mga okay naman. So, I have may mga babae akong close talaga nga friends. Pero hindi nobiyahan. Close lang ang friends. So, feeling ano pala siya, Panginoon? Feeling ano ka pala? Feeling matalino. Feeling. Bugoon feeling. But I remember that time that those friends na nagsama-sama ko, and they're the one who helping me na makapasa talaga sa accountancy, accounting, first year to second year until na graduate. Those are my friends. Ayan, ito na ang kaabang-abang. Pero kailan niyo po nakilala ang inyong partner na si Pastora Helen? College days din ba ito? College days. Kasi hindi ko pinapansin yan si Pastora Helen. Kasi marami. Kasi naglaro ako ng basketball sa college. Di ba? Sikat. Marami akong fans from other departments. So hindi ko talaga pinapansin. And not until graduating na kami, nakita ko kasi yung bihis niya noon before is sabi niya parang scarecrow. So ngayon nakita ko niya naka-insert na. Parang may nagsuklay na. Nagbago na. Wow, sexy pala ito. Bully pa. Ako ang pinaka-bully nung araw. Bully ako eh. Binubuli ko yan si Helen. I remember one time nag-field trip kami na nairita ako sa buhok niya kasi pag takbo ng sasakyan doon sa mata ko na napunta. Ang ginawa ko is ang buhok niya is itinali ko sa handle ng chair. Pastora Helen, ayan, kumibo ka dyan. Sinadya mo ba yun? Handle ng chair at pag tindig niya, paglabas niya, ay, sino nagtali sa buhok ko? That's bully talaga ako nung araw. Si Asar. Oo, pang-asar. Asar. And thank God, and nag-graduate ako ng accountancy, but the bad experience pa I want to include it in my bad experience. Sa basketball nagkabarkada ako ng lasinggero ba? Hindi na anong tawag na lasinggero. Nagturo sa akin sa
pag-inom. Oo, palahubog. So palahubog, yes. Nagturo sa akin ng pag-inom. Ang trip namin noon is yung Hinebra San Miguel. And then there was a time na nag-drinking session kami sa labas ng school na may klase kami. That was mga 4 o'clock. May klase ako sa 6:30. So bumalik ako sa klase, nakainom na. And then ang klase namin noon, makarelate yung mga accountants, is business law. And that is a negotiable instrument na ang style ng teacher namin is, yung uso pa yung class card is ginashuffle yung class card at na-pick ang pangalan ko. And then pina-explain ako sa article and something section like that. Wala akong alam na kasi lasing wala akong alam. So ang style niya is you will stand at the board and you can only sit down until someone will answer the questions. Okay. I stand about maybe 10 to 15 minutes. Wow, wala pang sumasalo. Wala, pinapawisan ako ng maraming sigot. Pero kaklase nyo na noon si Pastora Helen. Hindi kami classmate, batchmate hindi. lang. Batchmate lang. And then that's the time I said to myself, iwanan ko ng barkada ito. Hindi na to pwede. Kung ganito palagi, hindi ako gagraduate. Save sa kanya. That's the time. Until now, yung friend ko, hinahanap ko niya pa siya ngayon. Sana buhay pa. Pastor, shout out tayo kay Pastor Ernesto Iradiel ng Melbourne. Ito yung dati nating guest din natin ay tiis pogi. Tiis guwapo. Ang tawag doon. Tiis guwapo din siya. Tiis, nanonood siya ngayon Alam mo, papogi si Pastor. Ang komento niya kanina. Okay, balik tayo. Sabi ni Pastor Samuel, Pastor, tumikim din po ba kayo ng yosi or drugs or nag-party-party po ba kayo nung college? Nakatry lang ako sa UC kasi sa pag-aaral ko lahat ng trabaho pinapasukan ko, mga construction and then any job, and then referee din ako ng basketball, yung mga liga-liga akong referee kasi pangtustos sa pag-eskwela. Ang kasabay ko noon doon is yung nagtuturo sa akin mag-UC. Pero hindi talaga short time lang na mag-UC. Yun lang ang bisyo mo. Bisyo. Pero nagsimba pa rin. Nagsimba pa rin. Pastor ang Papa. Pastor ang Papa? Yeah. Giguyod-gyud. Ay, di ko na malikayan kay ang iyang nakapalibgo. Ay, talaga, nakabisaya. Hindi talaga iwasan yan kasi nasa eskwelahan siya. Hindi naman simbahan yung eskwelahan. Oo, ang mga nakapaligid sa kanya, mga religious lang din at may relihiyon lang. Pero yung katulad talaga ng merong encounter na genuine, na na-encounter si Lord, yung na-encounter niya noong una pa, nung siya ay 14 years old, mental pa lang yun Mental pa lang, doon pa lang sa alam niya yun, hindi pa tumatagos na maging experiential. Now, ang gusto kong itanong, Pastor, kailan mo experientially, hindi lang mentally, experientially naranasan talaga na matimtiman ng malalim si Lord sa buhay mo? I think that was the time that I decided to really finish my education, and then iniwan ko na yung mga barkada ko na nag-influence ako sa mga bisyo. Gawaing bisyo. Iniwan ko na, and then I decided to really serve the Lord, and that's the time na dahan-dahan na change ang life ko. No. Yeah. So, sige, diretso, Pastor. Yeah, and then the moment we graduate from school, college, and nasa mind ko is mag-apply talaga diretso ng trabaho, is because marami akong mga kapatid nga mag-aaral pa, and yung sabi ni Pastora Helen, that's the time nga
nagkita kami doon sa same company na nagsinabahoan yan kasi una siya na hire siya by December. Me, I was hired February and the good thing is exciting yung pag met namin because nag-hire siya sa akin na iba na, nag-hire siya sa akin nga na naka-uniform, naka-makeup na. At wow, ang ganda na ni Helen ngayon. So, during the exam. So, that's why excited ako to take the exam. Kaya kailangan makapasa ako dito para nakatrabaho ko. Ano ba yan? Love at first sight ka ba sa kanya, Pastor? Kay Pastora Helen? Parang ganun. Na-shock lang ako sa transformation niya ba? Wow. Transformation. Pastora, haba ng hair. Transformation, o nga. Na-transform siya. Kasi office Di worker gwapa na siya. hindi kaya. Guwapa na. Nabago kasi yung buhay. Yun ang nagpapaganda Oo. Kasi minsan may mga maganda outward, pero pag natuklasan mo yung ugali, ay alam mo na. Oo, alam mo na. Kahit maganda outward, di ka pa rin na-attract kasi may nahahanap ka yung inward. May mga taong tumitingin pang inward Oo. So, Pastor, yung so sa madaling sabi, Pastor, nakikita na natin na yun, nagtagpo na kayong dalawa, ang nag-motivate sa'yo na lalo kang dapat pumasa, lalo ka dapat magpakabuti, kasi magsiseryoso, kasi dumating na yung inspiration mo, si Pastora Helen. Ano yung mga pangyayari, Pastor, na di mo makalimutan na kailangan mong yung the cost of your yes. The cost of your yes. Sige, kausapin mo nga yung mga nanonood sa atin. Yung the cost of your yes, yung kay Lord mo hanggang naglingkod ka, kasama mo na ang iyong naging sweetheart mo na si Pastor Helen. During the time that we are dating, I always say to my wife na tinawag tala ako ni Lord magpastor, and then I tell him na may vision ako, na nagpe-preach ako ng sermon in this place, and si Lord pa nagbigay sa akin ng topic, no? And pero sabi niya sa akin, bye man ng endearment na bye, kasi nakapasa tayo, nakagraduate tayo sa accountancy kasi baka gusto ni Lord nga mag-work tayo, no? But the message is I ran away from that calling for 15 years. I ran away from that calling until such time that there was a experience in my life na one day when kasi from Iligan, nagta-travel kami every week from Iligan City. One day, that was Sunday mornings, I think 6 o'clock. I was praying sa kabilang kwarto, and I encountered the Lord. I feel the presence of the Lord during that time, that all I did for 1 hour is to ask the Lord for forgiveness. I repent from my sin. I cried out to the Lord, and the people mga kapitbahay namin, they were shocked what happened. I was crying for I think 1 hour. I asked the Lord, forgive me. That's what's only in my prayer, forgive me. And until that time, and because of that experience, deep in my heart, I have a desire to transfer, to quit my job and to go to full-time pastor. But because of my responsibility as a father, I was prevented from doing it until such time na one meeting when we have a annual physical exam, na I discovered na may problema ako sa heart. May problema ako sa heart, nagkasakit ako, mataas ang cholesterol ko, and I do check up every once a month from a cardiologist in Cagayan de Oro City, and during that time I know the Lord is calling me for full-time ministry, and I decided to quit
my job and to go back to Iligan City for a full-time ministry. But it's normal magproblema tayo kung anong maliit pa ang mga bata namin, what shall we feed them, what shall we how will we provide for them. But you know what, once I decided, I tender my resignation sa boss ko. That was 2012. I was released 2013. Once I tendered my resignation, there was a peace in my heart that I cannot explain it. I was so happy. I'm not worried anymore. And you know what, when we make the decision to obey the Lord, everything will follow. When I make the decision na umuwi kami dito, we don't know what will happen to us. Umuwi kami dito, wala pang bahay, wala kaming material, walang trabaho, and then, but when we make the decision, the Lord is really faithful in providing for our needs. Wow. Yeah, the Lord is really faithful, and all we can say is, sabi ni Helen kahapon, sabi niya, bakit ngayon tayo nag-decide? But it's not easy. It's not easy. When we make the decision, pag uwi namin dito sa Iligan City, Pastor, doon ko na-realize na parang nawala ang sakit. Nawala ang sakit. Hindi na, bumalik ako agad one time sa cardiologist dito sa Iligan City, and sabi niya, okay lang ang heart mo, okay. Okay lang ang heart mo. Until that time, hindi na akong bumalik sa cardiologist. And I thank the Lord na when we obey the Lord, God is more than able to bless us more abundantly above we ever think, ask, or even imagine. But there was an experience na mahirap ang buhay kasi wala akong andyan pa ang papa ko, siya pa ang pastor, so wala akong allowance sa church. And you know what, ang asawa ko may online job siya, pero the salary is not big kasi simula lang niya. And I prayed to the Lord because sanay ako na may pera kasi may trabaho yan. Sanay ako may pera, but during that time wala talaga akong pera, as if wala. And then I prayed to the Lord. I cried out to the Lord. Hindi ko gusto, Lord, na I pray na, Lord, I know this is your will for me to be a pastor, but I don't want to beg. I want to be a blessing unto others, Lord. Oh. So I prayed for 2 to 3 weeks, I think a month, until such time there was a call for my wife, and from his online friends, and said, "Ate, gusto mo ba ng trabaho?" And sabi niya, automatic yes, ang husband ko walang trabaho. And you know what? That's the time. Until now, that was 2013. Until now, that's my employer. The Lord provide to meet our needs when we obey Him. And I always thank the Lord for that. And I always thank the Lord that He's really a good God, a God who is able to do exceedingly above we ever think, ask, or even imagine. Yeah. That's my encouragement to everyone. If the Lord is really calling you to ministry, don't delay, just obey the Lord. Just obey the Lord. Obedience is the key. Hallelujah. God will really make a way. Hallelujah. Oh, yeah. Now, ngayon, Pastor, so paano mo ngayon, kasi panganay ka, narinig ko kanina, di ba? Panganay ka. Yes. So paano yung iba mo mga kapatid? Anong partisipasyon mo? Na kahit nag-asawa ka na, may mga anak ka, paano mo nagampanan bilang isang panganay na nakatulong? Kasi may puso ka pa rin sa tatay mo, di ba? May puso ka pa rin sa mga kapatid mo, kasi lalo na panganay ka. Paano mo pa natugunan din yung responsibilidad, hindi naman responsibilidad, yung paano ka ba nakapag-participate na makatulong sa mga kapatid mo? As the need arises, tumutulong naman ako financially, and then kasi from the time na nagtrabaho ko sa Cagayan de Oro, almost every week
umuwi ako dito sa Iligan City. Dito ako mag-church kasi parang family bonding namin yon. So parang family bonding namin, sabay kaming kumain after church, and then may mga problema, so every time tumutulong ako in a little way sa kasi kanila. siyempre, ikaw, ginhawa mo pa rin makatulong, di ba? Maglingkod. Yes, yes. Puso mo pa rin yan eh. Oo, and hindi mawawala yan. Itong ate ko ang tumulong sa mga kapatid ko rin eh. Amen. Oo, Wow, magpaaral. Oo. Oo, tapos nung napagtapos na yun na yung isa, nagpaaral na naman yung isa. Opo, nagtulungan. So, kaya ko naintindihan yan kasi panganay ka. O din, may puso ka pa rin na gustong makatimbang sa nanay mo, makagaan sa tatay mo. Meron ka niyan eh. Kasi mabait na bata. Now, ngayon, ikaw ngayon ay pastor na. Oo, alam kong challenge din yung mag-resign ka. Oo, challenge din yon. Pero ano specifically ang matitinding challenge na hindi mo makalimutan na na-overcome mo? Bilang pastor at anak ng pastor. Bilang pastor at anak ng pastor. At magulang na pastor na ngayon. There was a time from the early years na nagpastor ako dito sa Akon is nag-away kami sa kapatid ko kasi parang sa doktrina ba yun, something. Okay. Accuse ako that I was preaching wrong doctrine, something like that. Apo. Kapatid yun, ha? And parang ang mga kapatid namin at saka mga in-laws hindi Nakasundo. nagkasundo. And there was an event we called it siguro alam mo yun, pastor, divine encounter. May portion doon na inner healing. Okay. Inner healing. So nag-join kami lahat, inner healing, sila ni Helen, ang mga in-laws, kami lahat. So we are challenged to ask forgiveness for whatever mga grudges sa mga in-laws. And then you know what? Lahat ng mga kapatid ko at saka mga in-laws, yung encounter na nag-reconcile kami, and then we ask forgiveness for each other, and then that's the time na balik sa normal ang relasyon namin, and then we ask at saka mga in-laws, may nagsabi pa nga kang Pastor Helen, wala kang ginawa din, pero sa Bisaya pa, nasuya ko nimo sa mga video. Kaya naman, kaya naman, Pastor, sabi dito, Pastor Ernesto Eragel, amen, don't delay to obey God's calling. Ayan. Amen. God is good all the time sa buhay ni Pastor. And obedience is the key, sabi naman ni Pastora Maria Gagarin. Oo. Yes. So, and you know what happened, Pastor, during that time, nag-reconcile na kami. So, okay na, parang enjoy na kami sa fellowship with each other, na forget about na mga grudges noon. And you know what happened? That's the time also that we encounter a problem in the church. Yung sabi ni Pastor Helen kahapon, umiyak siya na kahit magugas ng plato. And that's the time na some members of the church really leave the church for mga issues. And then the good thing is, mga brothers and sisters ko, we support each other, and that's what gives me strength. Kasi sa mind ko, mag-give up na lang ako, transfer na lang ako ng ibang lugar kung ganito lang. So but my brothers, my sisters, at saka ang papa ko, ang mama ko, encourage you, no, dito ka lang, walang problema lang. So okay lang sila kung lumabas sa church, okay lang, basta dito ka lang, we will support you. Then all my brothers and sisters and said, Lord, thank you, Lord, tinawag mo talaga ako dito, and I thank the Lord for it. Wow. For it. Before that happened, na-reconcile na kami. Wow, lalo naging intact yung inyong relationship na mag-anak. Yes. So ginamit yung mga pangyayari, Pastor, ano? Yes. Oo, mayroon talagang gagamiting pangyayari. Yes. Itong ate ko,
Itong ate ko. Parang hindi talaga siya makapaniwala ng ate niya ako. Itong ate ko. Kasi dati, pastor, talagang against din ako eh. Oh, okay. Kaya nakaka-relate kami dalawa. Pero talagang God is good po. Andyan pa yung Yeah. andyan yung dalawa kong kapatid nanonood ngayon. Shout out kay kay Bibek, Oh, JD Bayona, Kampoy. Kay Rosalinda Campoy. Andyan ngayon nanonood. Nanonood din po sila. Hi. Oo, nanonood Oo, sila. Sobrang support na rin nila ngayon. Nasa Abu Dhabi sila ngayon. So I mean, ayun, pinuntahan ko talaga yung mga kapatid ko doon para lang i-bautismo, water baptize. Oo, yung mga kapatid ko na yan doon sa Abu Dhabi. So, Meron talagang cost, pastor. may cost, may Meron puhunan. talagang cost. Oo, puhunan. Yung puhunan, May puhunan. matransform lang. Maging intact lang. Maging Yeah. close ulit. Yeah. Oo. Yung word na nasuya means nainggit ako sa iyo. Suya, 'di ba? Para akong nasuya nimo. Pero Pwede rin nainis, ha? nainis. 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 Oh, pwede rin. Pwede rin. Maraming meaning depende sa sitwasyon. Yeah. So ngayon, makikita nyo ngayon, pastor, iyan na yon, parang gusto mo na, paano kang nagdesisyon ngayon? Yan, ganyan yan. Anong mga challenges pa rin, yung reaction ng mama at papa mo nung nagdesisyon kang magpastor? Pastor, oo. Anong reaction ng mama at papa mo? Yung sumunod ka na, pastor. Parang na-shock sila kasi Oh. pero sinabi ko sa kanilang reason na health reason man ito, health reason. Okay. So wala na silang magawa. I said, okay, you transfer. Okay. Ang bilis ka usap. Wala na. Wala. Oo. Ano naman reaction ng mama at papa mo nung mag-decide si Bunso na magpastor din? They are very, very happy. Very, very happy. Kasi, for how many years I mentor my younger brother. Okay. Sige, Mon, magpastor ka naman dito sa Samburan siya. No, wag niyong, hindi talaga. Until such time na sila ng asawa nila nag-decide na magpastor sa isang lugar dito sa Lanao. And that's kasi puro, although may trabaho pero maraming problema, maraming utang, maraming bayarin, but the time they decide to pastor a church and go to full-time pastoring, na-promote yung asawa. Galing. Instead na isa ang trabaho online, ngayon naging dalawa na. So, by the grace of God, nabayaran na ang mga utang, lalo na sa sasakyan. Galing. That's how the Lord works when we obey Him, and I praise the Lord for that. Yeah. Oo nga, grabe. Ang buti ng Panginoon. Panginoon. Talaga naman. At hindi lang yan, pastor, binigyan siya ng magandang asawa na kapartner. Di po ba? Kapartner sa buhay, kapartner sa ministry. How was it? Yeah. Na-meet ko pa yung panganay niyang anak. Doon muna tayo sa asawa. Sige nga, pastor. Ang ganda ng inyong love story eh. Sabi nga niya, siya parang galing sa bukid ba yun? Sabi ko nga sa kanya, Para daw siyang manok, pastor. Sabi ko nga sa kanya, you are the best thing that happened to me. So, si Jesus yung una. Si Jesus ang una din. Hindi, ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Kasi nga napapalibutan ka daw na maraming prinsesa One time tinanong niya ako, wala ka ba talagang anak sa ibang babae? Sure na siya. Wala ba talagang anak sa labas? Sure na sure. 100%. God knows, wala talaga. Pero pastor, bakit ka nga ba na-inlove sa kanya? Anong nakita niyo po? Gusto ko sa babae kasi ayaw ko gusto ko yung ang gaya sa akin lamang ang simula is parang nagsisikap talaga
And because when galing sa pamilya na hindi mayaman, because when problem comes, ano ba yan? She will be really my help. Oh. Because she will understand Katimbang. hardship, kung Yeah, kulang katimbang. o walang pera, she will understand. Gusto ka sa kanya. And the other thing is, si Helen is guwapa yan at saka sexy. Oh. Talaga Guwapa at saka sexy. Hello, shout out, Pastora Helen. Haba ng hair. Oh. Pero talagang buutan man po siya. Oo, buutan. Oo. And then, At magaling na- nagpapasalamat siya, Pastor, Si Helen dahil is guwapa yan at saka sexy. Nagpapasalamat siya, Pastor, dahil nakilala niya ang Panginoon through you. Yeah, yeah. Pero hindi niya, you know what happened that time is, hindi niya alam na ang ginagamit ko yung love letter is galing sa Bible. Di ba, na-remember mo yan, Pastor, ang intro ko yung sa Pilimon, bitaw nga, I thank my God every time I remember you. Philippians, oo. Oo, ulit yan, at saka nasa Pilimon din yun. You have always in my prayer. Ikaw talaga, Pastor, pati pa naman sa love letter na mangopya ka. Kinilig siya noon, Pastor. Ang saya nito. Ay, Diyos ka. Pastora Helen, ayan, nabuko mo na. Yung love letter niya galing sa Bible. Oo, ganit. Kasi hindi siya nagbabasa pa ng Bible eh. Oo. Sabi niya siguro, Pastor, ang lalim. Ang lalim lang. Lalim nga eh. Yeah, but thank the Lord nga ngayon she was really transformed, no? Amen. Sabi ko nga sa kanya, bay, mas magaling ko ka pa nga speaker kaysa akin. Mas magaling pa ka nga preacher. Oh, galing. Thank the Lord for it. Yeah, Thank the Lord for grace it. by God po talaga yon. Praise the Lord. At Yeah. hindi lang po, ilan nga po ang anak nila? Dalawa po, no, nakalimutan ko. Sinabi niya kahapon, si Katrina po is yung graduating siya sa Masters in Clinical Psychology, but she is also a licensed pastor sa Assemblies of God, as well as si Gab. Although si Gab nag-aral ngayon sa accountancy, licensed din siya na pastor. And Biruin mo, Thank- Pastor, lahi talaga. na thank the Lord na hindi naman ko sila pinilit, na magpastor. Kusang loob talaga nila na mag-decide, okay, Mag-serve, magpastor yeah. din kami. Yeah, mag-serve. Thank the Lord for it. Yeah, grasya talaga ng Diyos yan eh. Yes, by the Oo. grace of God. Yeah. Walang pilitan, pero wala ring tanggihan. Yeah. Although yung kanilang ang kanilang love story is the more you hate, the more you love. Oh, di ba may ganon si Pastor? Oo. Pero makikita niyo, Pastor, ang nakita ko ngayon sa iyong yung the cause of your yes. Ay yung nakita ko yung ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon, na yung inahanap mo na maging kapartner, yung ang pinakamalalim, yung na-transform ang buhay. Yeah. Napihit ang buhay, naayos ang buhay, nakilala, ang pinakamalalim pang natuwa ako sa inyong dalawa, Pastor, yung ikaw yung gamitin ng Panginoon bilang instrumento na yung iyong partner makakilala sa Panginoon. Yes. Yes. Oo, magpakilala ang Panginoon sa buhay ng iyong asawa. Di syempre, ang reward mo naman, yung dalawa niyong mga anak. Yes, and I thank the Lord really for it. Yung reward niyo, dalawang mga anak. At saka nakakatuwa kasi yung bunso mo ngayon kapatid. Tuwan-tuwa si Papa at si Mama mo. Pastor na rin. Oo, yung Yeah. ang nagigiliw ako doon ganito eh. Hindi sobrang tuwang-tuwa ang nanay at tatay mo nung nagpastor ka. Natuwang-tuwa ang nanay mo doon sa bunso mo. Bunso. Mukhang mas marami kasi pinagdaanan yun, Pastor. Marami. Gaantos dyan siguro. Gaantos yung mama at papa niya. Oo, tapos Yeah. tapos isang araw na overcome niya. Wow. Na overcome.
Tapos Wow. ngayon, sabi mo, ang daming mga na-overcome pang mga pananagutan dahil prinomote ng Panginoon, nag-provide ang Panginoon, at masasabi natin, Pastor, na yung buhay mo ay talagang naging pagpapala, di lang sa mga ibang tao, kundi sa pamilya mo mismo. Yes, salamat sa Ginoo po. So Thank ngayon, the Lord Pastor, for it. parting words ba na ano po bang mensahe mo na pwedeng maibigay mo sa ating mga viewers na masasabi nila na ito yung panghawakan nila? Ano po ba yung mga inspiring word mo galing kay Lord Anong kahalagahan na ng pwede cost mo of yes? Yes. i-share sa mga tao, Pastor? Sige. Yes. Kausapin When you mo. say when you say yes to the Lord, I can always say that the Lord is faithful to do His part. The Lord will not abandon us. The Lord will not leave us when we say yes to the Lord. The Lord will always be with us. You may be struggling sa mga may problema, may struggle in life, may struggle in the ministry, but when we trust in the Lord, when we put our trust in Him, He will give us and we will delight in the Lord always. He will always give us the desire of your heart. But when you whatever you are struggling right now, the Lord is faithful that God will take you out from it and transform you to be a blessing and to others. So just trust the Lord and obey the Lord, and everything will just follow. Hallelujah, for His glory. Amen, talaga. Oh, mga kaabangers, alam nyo na hindi ibig sabihin na kilala mo si Lord, wala ka ng pagdadaanan. Hindi ibig sabihin, naranasan mo na si Lord, wala ka ring pagdadaanan. Kasi, ang Diyos kasi gusto niyang i-communicate ang kalooban niya, yung spirit, soul, and body. May communicate yung galing sa spiritual, mag-manifest sa natural. Kaya yung cost of your yes, yung puhunan ng iyong yes ay walang iba, kundi may mga bagay na gusto ka, pero hindi mo makuha sa ngayon dahil sa kahirapan, kakapusan. Pero nandoon na natili ang iyong panghahawak sa mga salita ng Diyos, panghahawak kung ano ang mas mabuti, tama at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ng Psalms chapter 1, di ba, mga kaabangers, na mapalad yung taong hindi umaayon sa gawain ng mga masasama, kundi sinusunod ang kalooban ng Diyos. At sabi din ng Proverbs chapter 10 verse 6, the blessings are on the heads of the righteous. So yung mga blessings na to ay nandoon sa mga taong inabot ni Lord, pinagpala ni Lord, nakaisa si Lord. Kaya salamat sa buhay ng lingkod niya, na si Pastor Roy Sakayan at Pastor Helen. Malaki kayong pagpapala sa ating bansang Pilipinas at pagpapala din sa ibang tao. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kaabangers, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, pangunahan ng Panginoon, at salamat sa buhay ng inyong pagpaparticipate, ng inyong pag-share, pag-like, pag-comment, at pag-follow. Ayan, pag-tab. At salamat, ate. Thank you rin po, Pastor. Talagang salamat, Pastor Roy. Sakayan sa buhay niyo po. Pinagpala niyo Yes. kaming lahat. At pinagpala niyo po lahat ng nanood ng Daily Life Sharing ngayon. Amen. Thank you po. Praise God. God bless you po, Pastor Roy. God bless you. Thank At you. samahan God bless. tayo ng Panginoong Yeah. Isus. Amen. At Amen. amen. Thank you. Yes.